Para akong robot na sunod-sunuran lang. Pagpasok pa lang namin sa bahay niya, huminto si Floyd sa likuran ko. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa bewang ko, habang ang isa niyang kamay ay maingat na itinabi ang buhok ko sa gilid ng leeg ko. Yumuko siya at inilapit ang labi sa leeg ko sa eksaktong lugar kung saan ako hinalikan ni Leo kanina lang at bumulong na may matinding damdamin. No one has the right to hold you like this but me. Akin ka, Francesca Moretti, kahit gaano ka pa nasaktan, kagalit o naguguluhan sa ngayon. Akin ka. No man can lay his claim on you. Not while I am still alive. At ngayong gabi, ipapaalala ko sa'yo hanggang mabura ang kahit na anong iniwang bakas ni Leo sa balat mo. May panginginig sa boses niya, puno ng damdamin. Pero hindi pa ako handang sumuko. Hindi ko pa maaalis sa mga sinabi ng impaktang Felicity na yon sa isipan ko. It lives rent-free in my head now at hindi pa ako handang ibaon sa limot na may kinama siya habang hinihingi niyang kapatawaran ko. Muling bumangon ng galit sa dibdib ko. At ikaw, Floyd, balik ko sa kanya. Sabay harap. Akin ka rin ba? O patuloy mo pa rin pinapainit ang kama mo sa kung sino mang babae kapag wala ako? Natigilan siya saglit. Tila bumalik sa alaala niyang punot dulo ng panibagong sigalot namin. Pero mabilis ang sagot niya. Akin ka lang. And I am yours, my love. Sumpa ko, wala akong maalala sa gabing yun. Umaga na nang magising ako at alam mo naman kung gaano ko iniiwasan si Felicity. Pero ang sandaling ito ngayon, nais ko matandaan mo ito. Sa bawat parte ng katawan mo, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Hinarap niya ako ng buot muling hinalikan. Mas malalim at mas masidhi. Naramdaman ko unti-unting pagluwag ng sakit sa dibdib ko. Napalitan ng pananabik, ng pagsisisi, ng pagtanggap na pilit niyang hinahangad, ng tuluyang pagtibag ng pader, nakakatayo ko lang. Patuloy ang halik niya sa balat ko. Banayad, taos, puno ng kahulugan. Walang pagmamadali pero may pagkataranta dahil baka biglang magbagong isip ko. Parang bawat haplos ay panalangin. Ipaalala mo sa akin, my love, ulong niya sa sentido ko. Kung anong pakiramdam kapag tayong dalawa lang. Kapag totoo ang lahat, kapag nothing else matters but us. At ganun nga, hindi lang niya ako basta hinawakan para niya akong hinawakan para isang kaluluwa. Isang bagay na nais niyang buuin muli, gamit ang mga kamay na minsan ding nakasakit sa akin. Binigkas niyang pangalan ko na tila panata. Tila tula na gawa para lang sa akin. Hinalikan ng luha ko bago pa to pumatak. At sa bawat kilos, pinaramdam niyang mahalaga pa rin ako sa kanya. Maya-maya lang. Nakayakap ako sa kanya, nagkadikit ang aming mga mukha. Tahimik ang paligid, puno ng kapayapaang matagal na naming hindi nadama. Hinalikan niyang balikat ko at bumulong. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo, Miss Moretti. Pinuwat niya ako tinala sa kama. Doon tinupad niyang pangako niya sa akin. Hinalikan niya ako na tila sinusulat muli ang kwento namin. Mula sa umpisa hanggang sa kanina, binubura ang sakit gamit ang lambing at pagmamahal niya. Magdamag kaming magkadikit, magkahawak, magkasama. Ang puso namin sa wakas muling nagsalita sa parehong wika. Hanggang sa hinahangad na lang naming pareho ay ang kinabukasan namin na magkasama. Pagsapit ng umaga, ginising niya ako. Parang wala na kaming problema, parang naresolba ng lahat ng hindi pagkakaunawaan nitong nakaraan. Nagkulitan kami, nagtawanan, nagkapaan ng damdamin. Kalaunan, inihain niyang almusal, siya mismo nagluto. Habang pinapanood ko siya, suot ko ang t-shirt niya. May kape, bagong lutong tinapay, prutas. Naupo ako habang inaayos niyang tasa ko. Maalaga talaga si Floyd at mas gwapo siya kapag ganitong relax lang kaming pareho. Iniisip ko lang, my love, aniya habang nilalagyan ng kape ang tasa ko. Baka pwede tayong dumaan kay Liam pagkatapos ng almusal. Isama natin siya sa kung saan masaya. Huwag na tayong pumasok. Ako nang bahala kay Jaime. He owes me a lot of favors at tingin ko naman ay maintindihan niya kung bakit ko gusto na quality time. Ngumiti ako, pagod pero kontento. Pero binaba kong boses ko. Floyd, maganda yan pero kailangan nating mag-usap. At hindi habang hinahalikan mo ko na wala na akong maisip. Ngumisi siya sa tipikal na mapang-akit na paraan. Hindi mo gusto kapag hinahalikan kita? Napabuntong hininga ako. Yan ngang problema, masyado ko siyang gusto. Unti-unti namang nawala ang ngiti niya at napalitan ng lambing.
Alam ko nagkamali ako. Uubusin kong buhay ko sa pag-aayos ng maling nagawa ko. Hindi ko na maalala kung ano nangyari nung gabing yun. Lasing ako. Pagkagising ko nakahandusay yung bruha sa sofa sa tabi ko. Pinaalis ko kaagad. Hindi ko na nga alam kung may nangyari talaga. Bakit ka uminom? Tanong ko. Dahil pakiramdam ko, tuluyan mo na akong iniwan. Akala ko wala nang pag-asa. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Nagpatuloy siya, pausang boses. Nang nakita kong hinalikan ka ni Leo kagabi, gusto ko na siyang patayin. Hindi ko na kaya. Tama na tong saktan natin dalawa ang isa't isa. Tumunog ang cellphone niya. Hindi niya kagad kinuha yun. Hulaan ko, sabi ko. Yung kontrabida mong kaibigan, natawa siya at sinagot yon. Tama ako, si Hugo nga tinimbitahan kaming mag-swimming. Mataas ng araw at bughawang langit. Matapos kumain, dumaan kami sa bahay para kunin si Liam. Tumakbo kaagad ang bata papunta kay Floyd na nakangitit kaagad na lumambot ang puso ko sa tagpong yon. Tinapik ni Floyd si Ate Divina. Gusto mo bang sumama? Ako nang bahala kay Liam. Umitito ng magalang pero tumanggi. Salamat pero may lakad ako sa mall. Mag-enjoy na lang kayo. Parang family outing at sa ganitong paraan. Unti-unti kaming lumalapit sa paghilom. Unti-unting sinusubukan kung kaya pa naming buhin muli ang pagmamahalan namin ng mas matatag at mas totoo. Pagdating namin sa bahay ni Hugo, nandun ang mga girls. Agad silang lumapit para kunin si Liam mula sa mga bisig ni Floyd na kunwari na inis habang pinagmamasdan sila. Sandali, dahan-dahan kay Liam, aniya. Pabirong nakakunot ang noo. Sa wakas, makikilala ko na rin si Liam. Come to Tito Josh, sabi ni Josh habang lumalapit na may malaking ngiti sa muka. Pinalibutan ng mga kaibigan kong anak ko. Pinapatawat kinikiliti siya sa tiyan kaya naman napapahagikikito at napangiti rin ako. Bigla siyang tumingin kay Floyd na parang silang dalawa lang ang naroon. Tito, swim, sabi niya. Kumikislap ang kanyang hazel na mga mata. Lagyan muna natin ng sunscreen at isuot ang salbabida mo, baby. Sabi ko sa kanya habang inunat niya na ang mga braso papunta kay Tito Floyd niya. Ako na, mommy. Ako nang bahala sa anak natin ngayon. Magpahinga ka na't mag-enjoy. Sabi ng loko sabay ngiti-ngiti. Mas lalo pa siyang gumwapo sa ilalim ng araw. Magulo ang buhok, nakasunglasses, puting polo shirt at shorts. At kahit ang tsinelas niya ay bagay sa kanya. Kinuha niyang bag ni Liam mula sa akin. Pinahiran to ng sunscreen. Nilagyan ng hangin ng salbabida at maingat tong sinuot kay Liam. Pagkatapos, dahan-dahan silang pumasok sa pool at nagsimulang maglaro. Nagtatawanan at nagwiwisikan ng tubig. Napaka-cute ng anak mo, Francesca, puri ni Josh. Grabe ang pagkakahawig nila ni Floyd, pati kulay ng mata, dagdag ni Jaime. Halatang nagtataka. Sabihin na lang natin na may particular na taste itong si Francesca, sabi ni Hugo na nakangiti sa akin. Ay sweetheart, sa totoo lang, karamihan sa babae gustong mga matangkad, gwapo at maskulado. Biro ni Isla na ikinatawa ng lahat. Generic taste yan namin. Sumama na rin ang mga lalaki sa pool kasama sina Floyd at Liam para na silang 6 na batang paslit. Samantalang sinamantala ng mga babae ang pagkakataon para tanungin ako na lahat ng detalye tungkol sa nangyari sa amin ni Floyd. Walang nakaligtas. Kayo, kamusta naman ang nangyari pagkatapos kong umalis? Tanong ko, curious. Umalis din ang kapatid ko. Naawa ko sa kanya pero sinabi ko na sa kanya dati pa. Huwag na siyang umasa na may mangyayari sa inyo. Pahayag ni Isla. Ayoko siyang masaktan, mabait na lalaki siya. Sagot ko, don't worry Francesca, alam niyang mahal mo si Floyd kahit nagago yun. Sa kamatandaan na yun, kaya niya nang alagaan ang sarili niya. Pero may itatanong ako, sabi nito na halatang excited. Sige, itanong mo lang, sasagutin ko, sabi ko. Handa na sa anumang tanong. Yung halik niya sa leeg mo, medyo mapangahas yun ha. Anong naramdaman mo? Tanong niya. Ikinagulat ko yun, syempre. Naku, gwapo talagang kapatid mo at ang halik sa leeg. Kahinaan ng mga babae yan at alam na alam niyo yan. Hindi ko na itatanggi, kinabahan ako. Magaling siya, sexy at mapangahas. Kung ibang sitwasyon lang, baka hinila ko pa siya pabalik. Aminado kong sagot. So, nagustuhan mo pala, sagot niya, tumango ako. Next time na magkamali si Floyd, sasabihan ko ng kapatid ko na ligawan ka ulit. Nagkatawanan kaming lahat. At kayo naman, ano nangyari? Balik kong tanong sabik na ako sa
latest chismis. Naku girl, pag alis mo nag-init lalong eksena. Sumbong ni Danica na may malikot ng ngiti. Nanalo ako at gaya ng ginawa ni Bettina, hinalikan ko sina Richard at Roman. Napatitig ako sa kanya, gulat na gulat. Okay, ang prinsipe ko pero si Roman, grabe Danica. Okay lang ba kay Richard yun? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala sa narinig ko. Napaisip siya. Alam mo naman si Richard, gustong-gusto niyang nakikitang masaya ako. Kaya pag uwi namin, well, sobrang init ng gabi namin. Ikaw, Sasha? Tanong ko naman sa kanya. Halos atakihin si Jaime, nanalo si Lino, 17 points. Hinalikan niya yung tenga ko. Biglang tumayo si boss niyo. Hinawakan ako at hinila papunta sa bahay niya. Sinabihan niya si Lino na wag na daw akong gagalawin ulit. Sabi ni Jackie, makahulog ang ngiti na may. Ikaw naman Isla, tanong ko ulit. Mas interesado pa ako ngayon dahil siyang mas playful sa amin. Nanalo ulit ako, 21 points. Hinila ko sina Bettina at Lucius. Nag-group kiss kami. Nabaliw ang sweetheart ko. Sumbong ni Isla na natatawa ng todo. Pero pagkatapos nun, hinila ko ni Josh at Chip palayo. At the same time, tanong ko, hindi makapaniwala. Tumango siya at pinaalis si sweetheart si Lucius. Ang lalaking yun nakakabaliw. Palatak ni Isla, sabay tingin kay Hugo. Diyos ko, ang babastos nyo. Sabi ko sabay sabog ng tawanan. Lumingon ng mga lalaki sa amin pero bumalik din sa paglalaro kay Liam. So girl, kayo na ulit ni Clown? Tanong ni Danica sa akin. Nagkibit-balikat ako, sinagot ko lang siya ng tapat. Hindi ko alam eh. Nag-uusap kami noong tumawag si Hugo. May paliwanag siya pero hindi pa rin ako sigurado. Narinig na rin namin ang side nila. Siguro kailangan mo lang ng konting distansya para luminaw ang isip mo. Mungkahi ni Jackie. Makakatulong yun, mukhang magandang idea yan. Iniisip ko ngang dalawin ng mga magulang ko. Miss ko na sila. Baka makatulong isang weekend na malayo sa kanya. Sang-ayon ako habang iniisip ang plano. Then settled, next weekend, tayong tatlo. Ikaw ako at si Liam ay pupunta sa Batanes, sabi ni Danica. Pero walang magsasabi kahit na si Richard dapat walang alam. Baka sundan pa tayo. Pumayag ako, parang magandang idea nga. Matapos ang tanghalian, pinatulog ni Floyd si Liam sa duyan at umupo sa tabi ko sabay yakap. My love, ang sarap ng pakiramdam ko, nakasama kayo ni Liam. Mahal na mahal kong batang yun. Bulong niya habang hinahalikan ako sa pisngi at mahigpit na niyayakap. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan siya ka-close sa'yo. Adik na adik siya sa'yo. Lagi kang hinahanap, sagot ko. Iniisip kung gaano sila kabilis nagkagaanan ng loob. May mga connection na talaga na hindi kailangan ng paliwanag. Para sa akin, para siyang alaala ng connection ko sa tatay ko noon. Sobrang close kami ni Papa, sabi ni Floyd na nakangiti ng bahagya. Namimiss mo siya, no? Tanong ko, naalala ko rin ang itay ko. Oo, sobra, sagot niya. Ngayon na malinaw ng lahat sa atin, kailan ka babalik sa kumpanya? Si Jackie magsisimula na bukas. Floyd, nakinig ako, pero hindi ibig sabihin ay pinatawad na kita. Sagot ko ng tapat. Napubuntong hininga siya. Ayoko kay Felicity at natulog ka pa kasama niya doon pa sa sofa natin. Hindi ko kayang bumalik sa opisina at titigan yon habang iniisip ko anong nangyari sa inyo doon. Susunugin ko yung sofa na yan. Ipaparenovate kong buong floor. Patawarin mo lang ako. Antang ako. Arrogante ako. Nasira kong lahat pero mahal kita. Bumalik ka sa akin. Pagmamakaawa niya, kailangan ko na munang mag-isip. Bakit ang hirap? Mahal mo naman ako. Alam ko yan at mahal na mahal kita. Bumalik ka na. Tama ng sakit. Naiiyak na ako sa pangungulila. Halos pabulong ang boses niya. Punong-puno ng desperasyon. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Ayokong bumalik habang may galit pa rin ako. Sige, pero hindi ako lalayo. Hindi ko papayagang makasingit si Leo. Sabi niya sa higpit ng yakap. Napakaganda ng araw na yon. Napapaligiran ako ng mga kaibigan na parang pamilya. Si Liam, abot-abot ang tuwa. At si Floyd, binuhos ang buong atensyon niya sa anak ko. Nang ihatid niya kami pa uwi, tulog na si Liam. Siya na rin ang naglagay sa kanya sa kama. Bago siya umalis, sinalikan niya ako sa labi. Banayad at puno ng pasasalamat. Salamat sa perpektong araw natin, bulong niya. Isa na namang linggong nagsimula at mabilis ding lumipas. Napakabilis na ng oras, lalo na kung punong-puno ang araw. Hindi talaga tumupad si Floyd sa sinabi niyang lalayo siya. Araw-araw siya nagpapadala ng mensahe. Bulaklak at kahit merienda tuwing hapon.
Ang nagbago lang ay gabi-gabi na rin siyang tumatawag para makipag-usap ng konti. Lalo pa yata akong binakuran kahit wala namang iba sa eksena. Sinabi niya sa akin na mula nang isiniwalat ni Ate Joyce ang ilang bagay, mas mabilis ng proseso ng audit at gabi-gabi silang nagtatrabaho sa bahay ni Hugo. Pero hindi pa rin niya detalyadong kinukwento sa akin kung anong eksaktong sinabi ni Ate Joyce. Ang sabi lang niya ay marami raw itong alam pero hindi niya raw maisip na mahalaga yun noon. Diniklara ni Danica ang araw ng Martes bilang girls' night out kaya pumunta na naman kami sa social club at doon kami naghapunan. Hindi talaga naubusan ng kwento sa grupo naming yon at garantisadong masaya palagi. Nakakatuwa talaga dahil kahit iba-iba ang ugali at personality namin, lahat kami nag-click. Nagsimula na magtrabaho si Jackie sa kumpanya ni Floyd at nag-enjoy naman siya sa trabaho. Pero halatang inis na inis siya kay Rubilin tulad ko. Kaya naman ang dami niyang kwento tuwing gabi. Seryoso, Francesca? Parang nakatatak na sa noon ni Rubilin ang katagang manluloko. Plastic, chismosa. Paano mo siya hindi nakukutuban? Tanong ni Jackie. It's so obvious. Lagi nakikita ni Francesca ang mabuti sa tao, Jackie. Yung pinsan niyang nagnakaw ng nobyo niya. Ewan ko na kung ilang beses ko siyang sinabihang masama talaga yung babae. Pero akala lang niya nagsiselos ako dati. Paglalahad ni Danica. Sa totoo lang, tinulungan pa nga niya ako. Mabuti na lang at napunta siya sa ex ko. Sabi ko na buong loob. Hindi ko pa rin gets kung paano mo naging boyfriend yung ex mo. Sa totoo lang, pangit na nga gago pa. Dagdag ni Danica. Sabay tawanan ng lahat. Pero mabalik tayo. Kwento mo nga, ano naman ang ginawa ni Rubilin? Tanong ko, sabik talaga ako sa office chismis. Kahapon, pagkatapos akong ipakilala ni Floyd, kinorner niya ako sa pantry, tinakot ako. Sinabi niya na wag daw ako masyadong komportable dahil gaya ron ang ginawa niya sa huling assistant. Palalayasin din niya ako. Kwento ni Jackie. Hindi ba niya alam na magkakaibigan tayong lahat? Gulat kong tanong. Hindi girl, nung Sabado pinatawag ako ni Floyd para sa meeting sa bahay niya. At doon niya ikinuwentong lahat. Nagkasundo kami na wag naming pahalata na magkaibigan tayo. Mas ligtas kasi kapag ganon. Pinaalalahanan din niya si Jaime na mag-ingat kapag pupunta sa opisina. Sa puntong ito, mas mainam nang maging maingat kung pagmatsyag. Daig ko pa si James Bond movie. Kung alam niyo lang, paliwanag ni Jackie. Good move, sang-ayon ni Danica. Pero may dagdag pa na narinig ko siya habang tumatawag sa anak ni Mr. Andres. Hindi ko man narinig lahat pero narinig ko siyang nagsabi ng, alam mo mapagkakatiwalaan mo ko, hawak ko na siya. Napaalis ko na yung pesting assistant. Hindi ba? Kaya kagad ako sinabi kay boss. Dagdag pa ni Jackie sabay higop sa kanyang views. Halos hindi na siya matingnan ng boyfriend mo. Ako nang tinatawag niya sa lahat ng bagay. At akala nito si Rubilin, may gusto si boss sa akin. Kaya sinabi niya yung kay Felicity. Hindi ba niya alam na si Floyd ay parang tutang sunod-sunod kay Francesca? Tanong ni Isla. Wala siyang kamalay-malay. Ang tanga talaga ng babaeng yun. Sagot ni Jackie. At si Ate Joyce, ibang klase. Tinawag niya ako sa fire escape para makita mismo si Rubilin at Mr. Andres habang may milagrong ginagawa. Kinukuhanan ko ng litrato at video. Nakakaloka, kadiri na pala kapag may edad ng starring. Hindi nga. Girl, kailangan ko kayo makita, sabi ni Bettina na mas excited pa sa akin. Kinuha ni Jackie ang phone niya at pinakita sa amin ang video at mga litrato. Kitang-kita ngang dalawa. Sa dulo ng video, sinabi pa niya na pambayad daw yun sa maliit na bonus na dinagdag sa account niya. Parang ibang babae si Rubilin sa video na yon. Malayo sa napaka-stricta niyang personalidad kapag ibang taong kaharap. Kadiri! Sabi ni Danica. Ipinakita mo na ba kay Floyd yan? Tanong ko. Oo, pinadala ko yung video at mga larawan kina boss at Hugo. Kumpirma ni Jackie. Maling babae ang ginulo ng bruha na yon kung ikaw you see good in everyone. Ako naman nang babarang ako. Hagalpakan na naman kami ng tawa. Pagsapit ng Huwebes, dumating si Nalayo at mga kaibigan niya at niyaya kaming mag-lunch. Pero sa pagkakataong yon, hindi alam ng mga boys namin kaya hindi sila sumipot. Masaya ang lunch. Simple pero nakakaaliw gaya na pakipagkita lang namin sa mga malapit na kaibigan. So Francesca, kayo na ba ulit ni Floyd? Tanong ni Leo. Habang hinihintay ang dessert namin. Hindi pa Leo, pero gusto ko maging tapat sa'yo. Mahal ko siya kahit naungas yun. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pupunta ako sa bahay ng mga magulang ko ngayong weekend. Kasamang anak ko, kailangan kong pag-isipan ng lahat at kailangan ko ng distansya para malinawan ako.
Pero pagbalik ko, haharapin ko na si Floyd at tatapusin ang lahat. Tapat kong sagot. Babalikan mo siya? Sabi ni Leo, halatang malungkot. Hindi yung tanong, isa yung kumpirmasyon. Hindi ko pa alam, pero mahal ko siya at mabigat na dahilan na yon kung tutuusin para manatili. Pero hindi ko pa alam, malalaman ko kapag naging maliwanag na rin sa akin ang lahat. Ngayon kasi magulo pa. Naiintindihan ko, salamat sa katapatan mo. Pero tandaan mo na kaibigan mo ko at nandito kami para sa inyo. Tawagan nyo lang kami at darating kami. Alam ko, salamat din sa friendship nyo. Natapos ang tanghalian ng masaya pa din ang usapan. Hindi pa nakontentong grupo ni Leo. Sinamahan pa nila kami pabalik sa gusali ng Versosa Holdings.